Isa pong malakas na palakpak po para sa ating Panginoon. Hallelujah. Muli po tayong tumayo bilang paggalang po natin sa salita ng ating pong Panginoon. Sa aklat po ng Philippians chapter 1, verses 27 to 28, babasahin ko po sa New International Version. Whatever happens, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. Then whether I come and see you or only hear about you in my absence, I will know that you stand firm in the one spirit, striving together as one for the faith of the gospel, without being frightened in any way by those who oppose you. This is a sign to them that they will be destroyed, but that you will be saved, and that by God. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang masalita na atin pong nabasa. Maroon na po kayo nga pumupo. Mula po sa talatang ito ay nais ko pong bigyan ng paksa ang mensahe ng Panginoon. Be not intimidated. Or huwag kang papasindak or huwag kang matatakot. Yung salita pong intimidation, ibig sabihin po ay it is the deliberate use of fear, threat, or pressure to make someone feel weak, inferior, or afraid in order to control their actions or decisions. Or ito yung madaling sabi na ginagamit mo yung impluensya mo para patahimikin, takutin ang isang tao. At makikita po natin dito the key elements of intimidation. Meron tayong tinatawag na fear, yung pagkatakot na nagsisimulang magkaroon ka ng anxiety or pangamba sa iyong buhay. Kaya nagkakaroon ka ng nervyos sa buhay mo because of fear na nagkikreate ng anxiety sa buhay. And then meron tayong tinatawag na power imbalance. Ito yung ginagamit mo yung iyong authority, ginagamit mo yung lakas, ginagamit mo yung position para sa ganon ang tao ay matakot mo, ang tao ay makontrol mo hanggang sa maging sunod-sunuran sa'yo. That is a power imbalance. Meron tayong isang elemento ng intimidation na tinatawag na control. O ito yung sinasabing attempting to force compliance. Yung pinipwersa mo yung isang tao na sumunod sa iyo. And because of that, nagkakaroon ng control. Kaya yung taong kinukontrol ay nagkakaroon ng panganib, nagkakaroon ng pagkatakot sa kanyang buhay. And then meron tayong tinatawag na silencing, discouraging confidence or boldness. Ito yung dinidiscourage ka na sinasabing ka, hindi mo yan kaya. Walang mangyayari sa'yo. That is silencing. Ginagamit mo yung kapangyarihan mo, ginagamit mo yung authority mo para mapatahimik mo ang isang tao. At alam mo ba natin that intimidation is a strategy? Ito po yung estratehiya ng ating kaaway. The enemy cannot defeat us spiritually, but he tries to discourage us emotionally. Alam ng kaaway na hindi niya tayo kayang takutin o hindi niya tayo kayang labanan o hindi niya tayo kayang talunin sa pamamagitan ng espiritual na spirito, kundi ang kanyang ginagawa ay ang ating emosyon ang tinitira ng kaaway. Kaya kapag natirang emosyon mo, sometimes nagwawala ang tao. Sometimes hindi mo na makontrol ang tao dahil emosyon na niya ang tinira ng kaaway. Alam ng kaaway na doon tayo mahina sa mga emosyon natin. Kaya doon tayo tinitira. Dahil alam niya, hindi niya tayo kayang talunin spiritually. Yan ang estratehiya ng ating kaaway. But ang sinasabi po ng Biblia sa John chapter 10 verse 10, the thief comes to steal, kill, and destroy. Yun po yung purpose. Bakit naparito ang magnanakaw?
Bakit naparito ang ating kaaway? Bakit naparito si Satanas, si Lucifer? Sapagkat gusto niyang magnakaw, gusto niyang nakawin ang iyong kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon, gusto niyang patayin yung apoy ng iyong pananampalataya, gusto niyang sirain, wasakin ang buhay ng isang tao. Yun po yung ginagawa ng ating kaaway. At because of fear, it steals our courage. Dahil sa pagkatakot, ninanakaw niya ang ating tapang, ninanakaw niya ang ating confidence, ninanakaw niya yung ating lakas dahil ikaw ay natatakot. At makikita po natin dito na kapag nagkaroon ka ng intimidation, it exaggerates the problem. Pinapalakas niya o pinapalawak niya, pinapalaki niya ang problema. Instead na natatapos, instead na nawawakasan ang problema, but because of intimidation, napapalawak yung problema. It minimizes God's power. Because of intimidation, na namamaliit yung kapangyarihan ng Panginoon. And because of intimidation, it creates imagined defeat. Na sa tingin mo, pakiramdam mo, ikaw ay talunan. Dito sa ating binasa, sa ating pong teksto, sinulatan ni Apostol Pablo yung mga mananampalataya na kung saan ay nakakaranas sila ng opposition. During this time, sa book of Philippians chapter 1, verses 27 to 28, sinulatan ito ni Apostol Pablo yung mga mananampalataya sa Philippians na nakakaranas ng opposition na huwag silang matakot, huwag silang mangamba, huwag silang magpasinda sapagkat during this time, ipinagbabawal sa mga mananampalataya, pinagbabawalan ang mga mananampalataya sa Filipos na ipangaral ang salita ng Panginoon. At kapag lumabag sila sa ipinag-uutos, merong pananakot, merong paninindak sa kanila na sila'y makukulong, sila'y kakasuhan. Kaya yung mga mananampalataya this time, sila'y natatakot, sila'y nangangamba sapagkat sila'y nasinda. Pero nung mabalitaan yon ni Apostol Pablo, hindi man siya makapunta doon sapagkat nasa isang missionary journey si kapatid na Pablo, sinulatan niya sila na huwag silang magpasindak, huwag silang matakot, huwag silang mangamba sapagkat sila'y sasamahan, tutulungan sila ng Panginoon as long as natatayuan nila ang kanilang pananampalataya. Tandaan po natin that God is bigger than our fears. We must stand tall or manatili tayong nakatayo. Panatilihin natin or yung ating paninindigan sa Panginoon ay panatilihin po natin na manindigan para po sa ating Diyos. How can we face intimidation with confidence? Paano natin kakaharapin yung paninindak, yung pananakot ng mayroong pagtitiwala sa ating Panginoon? There are some biblical steps to face intimidation with confidence. Number 1, biblical steps para maharap natin, mapagtagumpayan natin yung mga intimidation na nangyayari sa ating mabuhay. Remember your identity. Kapag meron pong intimidation sa ating mabuhay, lagi mong tandaan ang iyong pagkakakilanlan. You are belong to God. Amen. Ikaw ay belong sa Panginoon. Ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay pag-aari ng Panginoon. Ikaw ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan. Kaya kapag meron kang intimidation sa iyong buhay, lagi mong pakatandaan ang inyong pagkakakilanlan kung sino ka nga ba talaga sa harapan ng Panginoon. At kapag
naalala mo kung ano yung pagkakakilalan mo at na-remember mo that you are a son of God, na-remember mo na ikaw ay belong sa Diyos, then magkakaroon ka ng katapangan. Ano pong sabi ng 1 John chapter 4 verse 4? Greater is He that is in you than he that is in the world. Higit na mas malakas o higit na mas makapangyarihan yung nasa atin kaysa nandito sa sanlibutan. Ang tinutukoy po dito na nasa atin, walang iba kundi ang ating Panginoon. Lagi po nating tandaan as a believer, bilang isang mananampalataya, we are not fighting for victory, but we are fighting from victory. Hindi tayo nakikipaglaban para sa tagumpay, kundi tayo ay nakikipaglaban mula sa tagumpay. Bakit? Mahigit 2,000 taon na ang nakakaraan mula nung nagtagumpay ang ating Panginoon, nung tagumpay ng ating Panginoong Hesus, mula nung tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, ikaw din ay nagtagumpay mula sa bagay na kapangyarihan ng ating kaaway. Kaya nga, ang sabi ni kapatid na Pablo, we are more than conqueror in Christ. Higit pa tayo sa mananagumpay sa ating Panginoon. Kaya lagi po nating tandaan that we are not fighting for victory, but we are fighting from victory. We must identify ourselves that we are belong to God. Why? Because identity produces confidence. Kapag naalala mo ang iyong pagkakakilanlan sa Panginoon, ito po'y nagbumubuo o ito po'y nagpuproduce ng confidence, nagpuproduce ng kalakasan, nagpuproduce ng pagtitiwala sa Panginoon. When we are, or when we know who we are, intimidation loses power. Kapag naaalala po natin o kapag nakikilala po natin yung ating pagkakakilanlan sa ating Panginoon, yung kapangyarihan ng pananakot, yung kapangyarihan ng panininda, yung kapangyarihan ng kaaway, nawawala sa ating mabuhay sapagkat kayang-kaya mo siyang harapin. Remember who you are. You are belong to God. You are called to stand. Tinawag tayo para tumayo. Tinawag tayo para magtagumpay. We are not called to be defeated, but we are called to be a victorious. Hindi tayo tinawag ng Panginoon para maging talunan. Tinawag tayo ng Diyos para tayo ay magtatagumpay. Pangalawang biblical steps kung paano natin harapin ang intimidation sa ating buhay. Draw strength from God's power. Lumapit tayo sa Panginoon, sa kapangyarihan ng Panginoon. Lagi po nating tandaan that God gives power, God gives love, and God gives a sound mind. Napakahalaga po na magkaroon ka ng matalas na kaisipan. Lalong-lalo na in times of situation na napakahirap, napakahalaga po na magkaroon ka ng wisdom, magkaroon ka ng talas ng kaisipan para makagawa ka ng isang decision. Dahil napakahirap gumawa ng decision kapag ikaw ay excited, napakahirap din gumawa ng decision kapag ikaw ay nasa mahirap na kalagayan. Kaya at this moment of time na ikaw ay excited, sa panahon na ikaw ay nabubuluhan, sa panahon na ikaw ay may mga pinagdadaanan sa buhay, napakahalaga po yung sound mind, yung talas ng kaisipan, yung wisdom na nagmumula po sa Panginoon. At sa panahon na ikaw
ay tinatakot ng kaaway sa panahon na ikaw ay nakakaranas ng intimidation from the enemy, kailangan po nating lumapit sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Ang Diyos lamang ang nakakapagbigay ng kapangyarihan. Power to act, kapangyarihan na kumilos, kapangyarihan na gumalaw, kapangyarihan na gumawa ng isang bagay na desisyon na nagmumula po sa ating Panginoon. Meron po akong kakilala dito po sa Santa Ignacia. Ang kanya pong tatay nasa ospital. Ilang linggo na silang nasa ICU. At dumating yung time na hindi na sila tanggapin. Klinos na yung account nila pero kailangan pa ng gamot. Umiiyak yung anak na tumawag sa akin, humingi ng tulong. Kaya ang ginawa ko, ayaw ipakusap sa kanya yung admin ng hospital, pati yung cashier ng hospital, ayaw ipakuusap. Kailangan nilang bumili ng gamot, hindi sila makabili sa labas, wala na silang pera. Kung bubuksan ng hospital yung account nila sa hospital, kung ano man yung kailangan nila, hospital yung magsusupply, pero at that moment, wala na. Dahil mahigit 100 o 200,000 na yung kanilang nagagastos. Tinawagan niya ko, umiiyak. Ni-loudspeaker niya. Pwede ko bang kausapin ng admin? Naririnig ko, sabi nila, bawal daw po kausapin ng admin. Sinagot ko, sino pong nagsabi na bawal kausapin ng admin? Emergency po. Ang pasyente, meron po tayong batas na bawal tanggihan ang anumang pasyente, na bawal humingi ng deposit dahil nandyan na siya, nakakonfine na siya sa inyo, kailangang asikasuhin niyo ito. Narinig yon, kinausap kaagad ako ng admin. Akala ko ba bawal kausapin ng admin? Sino ba kayo? Sabi, nagpakilala po ako. Inasikaso po nila yung pasyente. Andin kahapon, nag-chat yung ating kaibigan. Sabi ko sa kanya, bro, magpalakas kayo, magpakatatag. Humingi kayo ng wisdom ng Panginoon kung ano ang desisyong gagawin ninyo. Hindi ko naman sinabing i-give up nyo na. Gumagastos kayo ng malaki. Steady kayo sa ICU. Pero ang sinabi ko lang, humingi ka ng wisdom mula sa Panginoon. Ang reply niya, salamat po, Pastor. So, sa panahong ito, kailangan po natin yung wisdom ng Panginoon. Kailangan po natin humingi ng kapangyarihan mula sa Panginoon. Kapag ikaw ay nai-intimidate, nangihina ka, at kapag naranasan po natin yon, humingi tayo ng kalakasan mula sa Panginoon. We must pray for boldness. Anong klaseng boldness ito? Prayer strengthens courage. Dahil kapag ikaw ay nananalangin, pinapalakas niya ang iyong kalooban, pinapalakas ka niya na tumayo sa gitna ng mga pagsubok, sa gitna ng mga problema, sa gitna ng intimidation na nararanasan mo sa iyong buhay. Pangatlo na biblical steps na dapat po natin gawin, take courageous action. Kailangan po natin na gumawa ng matapang na aksyon. Kung bagay natatakot ka man, nangangamba ka man, pero dahil matapang na aksyon yung gagawin mo, by faith, hindi mo man alam kung magtatagumpay ka o hindi, pero dahil may pananampalataya ka sa Panginoon, kailangan mong harapin ang intimidation na ito, kailangan mong kumilos, kailangan mong gumawa ng isang matapang na aksyon. Ano pong matapang na aksyon na yan? Face challenges head on. Matapang na aksyon yung haharapin mo yung sitwasyon. Hindi mo iiwasan ang isang sitwasyon, kundi haharapin mo ng buong tapang. Katulad po ni David. Ano pong nangyari kay David? Goliath
intimidated ang entire army. Tinatakot niya yung mga buong Israelita, buong sundalo ng Israel. Tinatakot niya sila, and even King Saul, yung hari ng Israel, natatakot kay Goliath. Araw-araw, hinahamon ni Goliath ang mga Israelita. Dahil kilala nila si Goliath is champion of war. Walang sinumang nanalo kay Goliath. Yung kanyang taas, yung kanyang lakas, yung kanyang eksperyensya sa pagkikipaglaban, yung kanyang galing. Takot na takot ang mga Israelita at araw-araw binubuli niya ang Israel. Ini-intimidate niya ang Israel. Kaya ang mga Israel takot na takot. But anong ginawa ni David? David focused on God, not the giant. Ang sabi ni David, sino ba ito? Ba't ayaw niyong labanan? Ako ang lalaban sa kanya, sabi ni David. Ipinasuot sa kanya ng hari yung mga kasutan ng panlaban, pandigma. Isinuot ni David, mabigat. Mas lalo siyang hindi makalakad. Kaya ang ginawa ni David, hinarap niya si Goliath. Ang sabi ni David, binuli pa ni Goliath si David. Ano? Ikaw lalaban sa akin? Kumbaga is kalabaw at saka kambing. Binuli ni Goliath si David. Halika at titirisin kita. Pero ang sabi ni David sa kanya, lalabanan kita ang Diyos na iyong binubuli ay siya ring Diyos na magbibigay sa akin ng tagumpay ngayon. Halika! Sinugod ni David si Goliath. Yung kanyang slingshot, natamaan si Goliath, bumagsak. Nagsigawan ang mga Israel. Ngayon, nagkabaliktad ang sitwasyon. Yung mga Egyptians, yung mga kasamahan ni Goliath ang natakot nung makita nilang bumagsak si Goliath. Sometimes, we are focusing on the problems. We are focusing sa mga bagay na negatibo. Hindi natin nakikita yung bagay na nasa likod ng mga problema, yung bagay na nasa likod ng mga pagsubok sa atin. Sa likod nun, andon yung tagumpay, andon ang Panginoon. Amen? Amen. Kaya yung aksyon na dapat natin gawin, matapang na aksyon, harapin natin ang mga challenges sa buhay. Huwag tayong matakot na magkaroon ng mabibigat na sitwasyon. Huwag tayong matakot na magkaroon ng mga problema. Harapin po natin. Pangalawa po, sino po ang humarap ng matinding problema, mahirap na sitwasyon? Si Daniel. Daniel in the lion's den. Doon sa book of Daniel chapter 6. May pananakot po dito. Ang sino mang hindi sasamba, ang sino mang hindi susunod sa utos ng hari, itatapon doon sa kulungan ng mga leon. At ang leon na yon ay hindi pakakainin. At ang sabi ng Biblia, nung itinapon si Daniel, kahit may panganib, kahit buhay niya ang kapalit, hindi siya sumunod sa utos ng hari. Mas sinunod niya ang kanyang pananampalataya na sumamba pa rin sa Panginoon. Pero dahil may intimidation nangyari, hinarap ni Daniel ng buong tapang. He refused to compromise his devotion. Hindi niya tinanggap yung kompromiso ng kanyang pananampalataya
sa Panginoon. Na kahit may panganib ang kanyang buhay, nanindigan siya sa kanyang pananampalataya. At anong nangyari? Ang sabi ng Biblia, nung itinapon si Daniel sa kulungan ng mga leon, pinatikom ng Diyos yung bibig ng mga leon. At nung siya ay nasa kulungan na ng mga leon, dumungaw ang hari. Ang sabi ng hari, Daniel, sinaktan ka ba? Nakita niya, palakad-lakad lang si Daniel kasama ang mga leon. At dahil sa kanyang matapang na aksyon, iniligtas siya ng Panginoon. At kung sino man yung nagtapon, yung mga nagsulsol sa hari laban kay Daniel, iyon ang ipinatapon ng hari. Bumaliktad ngayon ang sitwasyon. Ang ibig sabihin lang yan, sa terminologies ng mundo, karma, nabaktuyo sila. Kaya ang hirap, mabaktuyo. Kaya mag-ingat po tayo na manghusga ng tao, manira ng tao, baka mabaktuyo ka. Amen? Kapag ini-intimidate ka, gumawa ka lang ng matapang na aksyon. Ano ang aksyon na dapat gawin? Obedience despite fear. Na kahit may pagkatakot ka, kahit nangangamba ka, kailangan mo pa rin sumunod. Courage is acting in faith even when afraid. Do not let intimidation silence your testimony. Huwag mong hayaan yung pagkatakot, huwag mong hayaan yung ginagawa ng kaaway sa'yo para patahimikin ka na hindi mo sabihin yung patutuo mo, hindi mo sabihin yung ginawa ng Diyos sa buhay mo. Sumunod ka lang sa Panginoon. Sumunod lang lagi tayo sa Panginoon. Ano mang pinapagawa ng Panginoon, sumunod tayo. Napakahalaga yung obedience natin sa Panginoon. That is a courageous action. Obedience. Despite of fear. Pang-apat at ang panghuli na biblical steps na dapat nating gawin para maharap natin ang intimidation sa ating mabuhay. Maintain a perspective of victory. I-maintain po natin yung pananaw, pagtingin sa tagumpay. Focus on God's faithfulness. We must remember past victories and we must meditate on God's word. Kapag lagi mong naaalala yung mga tagumpay na ibinigay sa iyo ng Panginoon in the past, yung kinakaharap mo ngayon, yung sitwasyon mo ngayon, yung intimidation na nangyayari ngayon sa buhay mo, when we remember our past victories, then mapagtatagumpayan mo rin, mapagtatagumpayan din natin yung mga sitwasyong kinakaharap po natin ngayon. Ano pong sabi ng Bible sa Romans chapter 8 verse 31? If God is for us, who can be against us? Intimidation may surround us, but God surround us with His presence. Napapalibutan tayo ng intimidation sa buhay. But lagi po nating tandaan, mas higit kang pinapalibutan ng presensya ng ating Panginoon. These are the 4 biblical steps na dapat po nating gawin para makaharap o harapin natin ng buong tapang ang mga intimidation sa ating mabuhay. We must remember our identity. We must remember our past victories. Ang tanong ko po ngayon, what intimidation are you facing today? Ano ba yung mga pagkatakot
na kinakaharap ko ngayong umagang ito, ngayong araw na ito. Tayo nga pong lahat ay tumayo. Hahayaan ba natin ang ating mga intimidation ng ating mga pagkatapot na i-control ang ating buhay? Do not be intimidated by cultural pressure. Do not be intimidated by spiritual opposition. Do not be intimidated by personal insecurity. Do not be intimidated by past failures. We must stand firm. We must speak boldly. And we must trust God completely. Kapatid, kaibigan, lahat tayo may intimidation nararanasan. Hindi man tayo magkapari-pariho ng kinakaharap ng mga pagkatapot, mga alalahanin sa ating mga buhay. Huwag po nating hayaan na yung mga alalahanin na yan, yung mga problema na yan, yung mga pagsubok na yan, yung mga sitwasyon na yan na nararanasan natin ay i-control ang ating buhay. Harapin natin ng buong tapang at lagi tayong magtiwala sa ating Panginoon. Hallelujah. Oh, we praise you, Jesus. We exalt your holy name. Hallelujah. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo, wala kang katulad, Wala nang babantay sa'yo. ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang higit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon. Wala kang katulad. Panginoon, sa umagang ito, maraming salamat sa iyong masalita. Thank you, Lord, that even we are surrounded by intimidation, mas sigit na pinapalibutan mo kami, sinasamahan mo kami ng iyong presensya. Panginoon, anuman yung mga alalahanin, anuman yung mga intimidation na nararanasan, kinakaharap ng bawat isa sa amin, dakilang Diyos, hayaan po ninyo these 4 biblical steps na itinuro po ninyo sa amin ay amin pong magawa, amin pong masunod, upang sa ganon, ang lahat sa amin ay mamumuhay ng may tagumpay na nagmumula po sa inyo. Give us the courage, O God. Precious Holy Spirit, fill us with your power. Fill us with your presence. Now, whatever intimidation, whatever fear na kinakaharap ng bawat isa, financial man yan, kalusugan man yan, Panginoon, opposition man yan, personal insecurity, Lord, tulungan mo kami na mapagtagumpayan ang lahat ng ito. Salamat sa iyong masalita. Tulungan mo kami, Precious Holy Spirit, na manindigan sa aming pananampalataya sa inyo. Tulungan mo kami na manindigan sa aming pagmamahal sa inyo whatever things happens in our lives. Salamat po in Jesus Christ. Mighty name we pray. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.